So ayun, what's up guys? Ayan, kasama natin ngayon si Boss Rod dahil pinagbigyan niya tayo, napakalupit, napakabait. So, ayun Boss Rod, kamusta? Sobrang thank you. So, ayun, pwede mo bang i-introduce yung sarili mo sa amin? Tell us about Upskwela and then pagiging tech content creator kasi kilalang kilala ka na ngayon dito sa IT world. Hindi naman. Hindi na. Okay. Sige. Hello guys, I'm Rod. So, I'm in the IT industry for 8 years na. I've been in the content creation space as well. And I'm a father of 2. I have a beautiful wife as well. And I'm work from home of course. And for the Upskwela naman, I'm the founder of Upskwela. The main goal of Upskwela is to make a history dito sa Pinas na ma-revolutionize yung learning platform dito sa Philippines and mabigyan ng opportunity yung mga Filipino educators na i-turn yung expertise nila into income. So, ayun. So, ayun Boss Rod, ano yung nag-inspired sa'yo para i-create mo yung Upskwela and then maging isang content creator? Okay, siguro start muna tayo sa pagiging content creator. Okay. So, backstory is before ako mag-create ng Boston TV, I'm not sure if you guys are familiar with Kong before, pero nag-i-start si Kong, trip ko talaga yung mga contents niya na sobrang wholesome, ganito ganyan. So, yun yung isang inspiration ko bakit nabuo yung Boston TV. Kasi Boston TV, hindi naman siya totally educational lang talaga. Why Boston TV siya, it's because I want to make it wholesome content, but at the same time, educational siya, which is yung programming. And also, yung isa sa nag-udyok sa akin nun, bakit ko ginawa yun, is dito kasi sa Pinas, walang mga programming tutorials na Tagalog. Ako na nag-start ako, ang mga tutorials na nakikita ko online is puro Indiano. Or mga taga-US, yun lang nakikita ko. So, sabi ko parang ang hirap naman ang hina ako pa sa English, ang bobo ko sa English. Sabi ko, ba't ganun, walang ganun. Nung nakapagtrabaho na ako, first work ko, doon ako nag-decide na, okay, buo nga ako ng channel ko, try ko nga. Medyo gusto ko yung programming. Medyo nag-enjoy talaga ako pagka may nabibuild ako ng something, gagawa ko yung ganito. Kaya nag-build ako ng mga programming tutorials in Tagalog. Kung una, hindi siya na-appreciate ng iba. Pero wala kasi akong pake. Parang ginawa ko nun. Gagawin ko itong tutorial na to para may babalikan ako. Parang ginawa ko siyang diary. Yun yung naging para sa sarili mo. Way ko para tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ako mag-content. So yun, ganun siya nag-work. Ang galing. And sa Upskwela naman, sige, punta tayo sa Upskwela. Sa Upskwela, ang pinaka naging idea ng mga Upskwela is nasa kami ng friend ko, tatlo yun, parang kasi kami magkakapatid na college friends. And nasa kami, Minute Burger, hindi Minute Burger, ang pangalan ng isa, Machine Burger yan, Burger Machine. Kasi yun, nandun kami, nag-usap-usap kami, pre, ano bang natin, parang tagal na natin nagtatrabaho sa ibang companies, IT, tech field. What if gawa naman tayo ng sarili natin venture, gawa naman tayo ng sarili natin startup. Ngayon, nagbigay kami ng tig-iisang problem na, sige, bigay ka ng problem, bigay ka rin ng problem, bigay din akong problem. Tapos parang after namin mag-usap nun, tinanong ako, pre, ganun mga mga content creator, lalaki ng kita, no? Ikaw pre, di ba pag nagko-content creation ka, kumikita ka na ba dyan? Sabi ko sa kanila, ako kinikita doon. I mean, ginagawa ako lang content for fun and also pagka may free time ako. Gusto ko lang talaga i-share yung knowledge ko. Then we decided na meron kasi akong plan na mag-create ako ng sarili kong website. Gagawa ako doon. Doon ko ilalagay yung mga parang Boss Rod Academy yun. Doon ko ilalagay yung mga courses ko, yung lahat ng mga educational content ko para pagkakitaan. Ngayon, naisip namin na what if na instead na ako lang yung gumawa kasi I can build it my own ng sarili ko. What if gawa tayo ng startup na ganun yung niya, idea niya or concept niya, pero i-open natin for all niche for all Filipino educators. And doon na nabuo si Upskwela. Okay, sige pre. Ano ba tayo? Upskwela. So doon nabuo si Upskwela. And yun yung pinaka number 1 goal. Actually, there's only 2 goals na sinet ko for Upskwela. Number 1
is to make a history sa Pilipinas. Oo. Na ma-revolutionize yung learning platform dito sa Pinas and magkaroon ng opportunity yung mga Filipino educators na i-turn yung skills nila into an income. Okay. And then number two goal ko is lahat na magiging lahat na magiging ka-team ko sa Upskwela is ma-achieve nila yung gusto nila ma-achieve, yung mga goals nila. There's only two things na I should do as a founder sa Upskwela. And yeah, I'm trying my best na at least ma-meet. Actually, I don't like the word hope or at least. Gusto ko talaga siyang ma-meet. Yun yung goal. Gusto ko ma-meet, make a history, and yung mga naging team ko sa Upskwela is ma-achieve din nila yung mga goals nila sa kung ano mga gusto nilang goal. Oo. So ayun, napakalupit nung kwento yung roadmap nung naging Upskwela. So eto Boss Rod, sa mga viewers natin and then sa mga manonood, ano yung isang advice mo na mabibigay sa mga aspiring tech kasi ngayon malapit na yung graduation, panigurado, maraming kukuha ng best IT kasi in demand. So ano yung parang advice mo sa kanila? Ayan. Huwag kayong mag-stay sa pagiging mahinang nilalang. Kasi alam mo, parang joke siya. Sometimes parang joke siya, pero totoo. It's real talk. Real talk yun. Kasi many of the new ones or mga nagsisimula pa lang, they love to underestimate themselves. Na tipong, mahina pa ako ganito ganyan. Hindi ko pa kaya yung bagay na ganito ganyan. Ang problem kasi is hindi ka uusad kung hindi mo aalamin or kung hindi mo gagawin kung paano makausad. Kung paano makausad. Pag listay mo yung mindset mo na hindi ko pa kaya yan, dito lang ako. Yes. Doon ka lang talaga. Unlike kung ang mindset mo na hindi ko pa kaya yan, pero itatry ko yan, gagawin ko yan, hindi mo mamamalayan na paulit-ulit mong ginagawa is mamimit or ma-learn mo yung bagay na yun. Totoo. And this is so undervalue, I guess. Lalo na sa mga ngayon, sa mga nagsisimula. And also yung pag-build ng knowledge and skills nila. And naging critical to or naging problem din to ngayon, it's because of AI. Yes, totoo. Kasi sa AI, you can really build an application with just one prompt, two prompts. Okay na. You can really build an application. But yung pinaka-important part of software engineering or yung dapat na ginagawa nyo as an early stage ng career nyo is to build yourself. It's to invest on yourself. Kasi no matter what happened, at the end of the day, binibenta mo yung sarili mo. So if you're just using AI, build. Yes. But you don't build yourself, paano mo mabibenta yung sarili mo sa mas malaking high-paying job? Totoo. Sa mga different kinds of company or even sabi natin, mag-build ka ng sarili mong branding and so on. Paano mo mabibigyan ng credential yung sarili mo if you don't have the skills and knowledge na dapat sa early stage pa lang, yan yung unang-una yung ginagawa. Yes. Palupitin nyo yung sarili mo. Totoo yun. So super relate ako doon kasi Boss Rod ayun, kita mo naman PWD kasi ako isang web developer na PWD. And then, nung nag-aaral pa lang ako ng first year, ayun nga, nung nagkaanak na ako noon, sabi ko, paano ako kikita using this course? And then, ayun, nag-explore ako. And then, self-taught. Tapos, nag-try ako mag-freelancing, maggawa ng mga projects and everything hanggang sa hinubog na nung panahon. So, ayun, tama yung sinabi ni Boss Rod na wag mong hayaang hanggang dun ka lang, wag kang maging mahina. So, ayun, Boss Rod, ano yung hardest lesson na natutunan mo as founder dito sa Upskwela? Hardest lesson? Mga challenges na naranasan mo. This is interesting. Yes. Wala pa nagtatanong sa akin yan. Pero, sige. My hardest lesson sa pag-build ko ng Upskwela, first, is hindi madaling mag-handle ng team. Kahit I have lots of experience na
working with teams and nakakapag-succeed naman ako mag-handle ng team sa ibang company. But ibang usapan na pagka ikaw naman na yung mag-handle sa sarili mong startup. And Oo. then you have team. Why? Kasi number one is you need to set the expectation na same sa lahat. And number two is compensation. Kasi Oo. I started Upskwela na, alam mo yun, wala kaming fund, wala kaming seed, or wala kaming investor and so on. Parang pocket money lang talaga siya. And syempre, I don't want na maglabas ng pera Oo. na kasi yun yung isa sa natutunan ko sa company na pinapasukan ko na if you wanted to start a business, as much as possible, you should spend less. Validate your idea or to validate your startup. Ngayon, ayun yung isa sa nagiging problem is handle yung team kasi why? It's because din sa compensation. Paano set sila na okay lang ba na wala muna silang compensation kasi hindi pa naman kumikita yung Upskwela. And yun, parang dumating sa point na may mga part talaga na yung ibang members mo, di mo, sa akin kasi, okay lang na gusto nilang umalis or gusto nilang mag-find ng other venture. Actually, always support ako doon na, for example, start sila sa Upskwela and they wanted to be part of the team and they just wanted to learn about it and so on. And if napil na nila na Boss Rod, parang gusto ko nang jump sa iba. Jump sa iba. Support ako doon kasi like what I said, my number 2 goal is ma-achieve nyo yung gusto nyo ma-achieve sa buhay. So if ever na si Upskwela is naging hindrance na, then feel free to leave. But respectfully. Kasi I'm always gonna support you guys kung saan kayo mas better. And next is yung compensation. Compensation, siyempre, di natin masasabi I mean, may mga possible mga bashers na sasabihin na, oh, hindi ka napapasahod, ganito, ganyan. That's the thing kasi, I mean, we're not earning money sa Upskwela yet. Totoo. Diba? We're just trying to figure out how we can build this. Kasi on the business side, I don't have much experience as well na magpa-boom ng isang business. Or at least as a businessman. Diba? Hindi ko pa alam nyo, wala pang perfect flow, ganito, ganyan. Yun yung nagiging challenge. Number 2 is yung workflow. No, ito yung workflow na tipong pagka nag-build ka kasi ng startup mo, is wala kang talagang stick workflow na okay, agile, ganito, ganyan. Hindi, that's not how it works. Diba? Totoo. Doon ko parang ang hirap i-relate sa team na ganito, wala pa tayo masyadong flow, and expect na we're gonna have lots of failure or lots of epic fail when it comes to the workflow. And doon nagkaroon ng mga challenges na paano ko iaano sa kanila and paano ko mabibigyan ng feedback na hindi sila nagagalit, ganyan. So, yun yung parang pinaka, for me, one of the hardest part na challenge from Upskwela. And the last challenge na I think is on the distribution na. Ito na yung tinatry ko ngayon na since Upskwela is already in a good state and can run na, the next thing would be the distribution where how can I relate to the people na, hey guys, Filipino educators, creators, mentors, coaches, we now have a platform here in the Philippines that you can turn yung expertise mo into an income. Galing. So, ayun din yung parang biggest challenge din ngayon since, ayun nga, di ba, nag-build din ako ng yung Upamate. So, same tayo ng problem. So, unang-una dun sa budget. So, minamaximize. Kasi lang kami dito mga 5 lang, tas 2 programmer yung tropa ko. So, alam naman nila na sa una, mahirap, wala pang kita yan for sure. Tapos, ayun, naiintindihan naman nila and go pa rin. So, ayun yung pinakamaganda sa kanila. And, by the way, ayun, Boss Rod. Before Boss Rod or Upskwela, ano yung parang, ano yung trabaho mo dati? Ayun, parang ganon. Paano ka nag-begin sa tech? Ano yung naging interested ka? Bakit tech? Ba't tech yung pinili mo? Okay. Actually, fun story. Noong first 2 years ko, ladderized kasi yung course.
So, huminto ako noon kasi nga hindi na kaya magbayad ng tuition. And, so, while na nakahinto ako ng isang taon, nag-ano ako noon, nag-electron ako noon, kumuha akong NC2 as technician. Mm. Kasi gusto ko talaga computer, gusto ko talaga programming. Oo. And nag-technician ako. Sa And then, TESDA to, nag-technician TESDA? ako. TESDA, Oo. TESDA, NC2. So, nag-technician ako, nagtrabaho sa Recto. Oo. Nagtrabaho ako doon as a technician and then ang sahod ko para nasa 290 per day. Mm. Sabi ko sa nanay ko, Ma, ayoko na ganito. Kahit single ako, hindi ako mabubuhay sa Mabubuhay. ganitong klaseng Oo. trabaho. Sabi ko, mag-ipon tayo, gusto ko mag-aaral ulit. Oo. And then yun, sabi ko, nung nakapasok ulit ako afterwards, nakatuloy ako ng ko, doon nung nagtutuloy na ako, is, ang pinag-focusan ko lang talaga is programming. And then the rest of the subjects ng ko, I mean, medya-medya lang. Basta tres, okay na ako doon. Oo. Pero ang pinaka-part na sobrang pinag-focusan ko is matuto ako ng programming. Like, nag-HTML ako, nag-PHP ako. Ano talaga yun, parang every time na uuwi na ako ng bahay, buong oras ko, mag-aaral pa ako naman, basta magkukode lang ako, ganyan. Especially na capstone days na nag-aaral lang. Talagang Yun focus yung na idea focus. ko sa programming. Oo. Sobrang palaging paulit-ulit gano'n. Pero Oo. there are times pa rin, pag nasa school, nag-dota pa rin may ganyan. Pero pag nasa bahay na ako, start ulit ako ng aral. Ng aral. Pero ako kasipag before. Oo. Kasi nga, may gusto ko ma-achieve. Gusto ko maging professional web developer. Ayun yung parang tinatak ko na sa sarili ko na pagka graduate ako, gusto ko maging web developer, gusto ko maging professional web developer. Mm. So, kumbaga nakaset na sa mindset ko na kung gusto ko maging ganon, Kailangan kailangan ko mag-practice everyday. Totoo. So, yun yung palagi ko. Kahit nagdodota ako, it's fine kasi. It's fine. Oo. Nasa yan nasa normal sa atin yan na nagdodota, nakipagbarkada. Pero Oo. I do have time. Parang ngayon yung, me time kung tawagin. Mm. Na pagdating na, pagka-uwi ko na ng bahay, gabi, diretso aral ulit yan. Code hanggang sa maintindihan ko yung mga bagay. Kasi, mahina din ako sa English. Oo. So, parang, Parehas tayo. nanonood ako, so visual ako Oo. Nanonood ako na yung iintindi. Basta ita-type ko na lang. Ganun ako natuto. Mm. Araw-araw yun. Oo. So, ayun, Boss Rod, napakalupit. So, since we're all building products, gusto ko marinig yung, yung feedback mo naman dito sa Upamate. Narinig mo na ba siya or nakita? Hindi pa? Nakita ko na siya, yung sinend mo siya sa chat. Pero hindi ko pa siya na-review for the whole time. Oo. So, ayan. I-ano ko lang saglit. Saglit lang. Papresent ko lang saglit din. No worries. Hingi ako sa iyo ng feedback kasi ganito yung ginagawa ko kay Sir Ellie sa ibang Ayan, so ito yung landing page ko. So sa features agad tayo. So sa landlord, Boss Rod, ayan. Before we start, Sige, go. Always start with the problem, not the feature. Okay. This is what you need to do, Mm. especially if you're building any application. Or kung sasali ka sa competition, ng hackathon, or may gusto kang i-present, Yes. always start with the problem. What are you trying to solve? Okay, ayun. So basically yung yung mga nakausap ko dito, bakit ko na-build si Upamate? Ever since kasi nangungupahan lang ako. So kami, tapos nakita ko yung problem nung naging workflow dito sa sa pinangungupahan namin. And then may mga nakausap din akong mga landlord. Number one problem nila is yung transparency, kung talagang nagbabayad ba talaga yung tenant. So for example, may parang pinagkakatiwalaan ganon. So let's say yung upa na na inalat mo doon na let's say parang 6,000, tapos sa pinagkakatiwalaan mo ang singil niya let's say 7, kumbaga may patong ganon. So ngayon, yung tenant, syempre, magbabayad, let's say, ng 7,000. So, nawawala yung transparency. Kaya minsan, nababakante yung unit kasi mahal. Nadadagdagan. Pero hindi alam ng landlord kasi sa ibang bansa, tapos yung iba malayo, kasi may pinagkakatiwalaan. So, nawawala yung transparency and then yung record din ng payment. Yun yung number one problem. Number two,
may problem din sila about sa sa kung paano pangalagaan yung buong apartment. Kasi may na-interview din akong landlord na may tenant sila, nagbabayad ng maganda, hindi lumalagpas sa oras. Tapos, as in, talagang ang ganda ng record. Pero, hindi nare-report yung mga problem sa mismong apartment. For example, wasak na pala yung pader, yung kisame, sabog-sabog na, yung mga gripo may tulo na. So, ang nangyari, yung bayad nung tenant niya na maganda magbayad, mas malaki pa yung renovation na pinagawa niya. Kasi hindi niya natatrack kung ano yung sira nung apartment niya. So that's why I came up sa UpaMate. Number 1 for the transparency. Yan, may payment tracking dito kung saan pwedeng mag-upload ng receipt yung yung tenant dun sa landlord. So makikita talaga ng landlord na yun talaga yung binayad niya, na 5,000 talaga yung binayad niya para dun sa isang apartment na yun. And then, number 2, merong maintenance request na kung saan yung tenant mag-upload ng kanyang maintenance request. So, for example, pipicturean niya yung lababo, yung kisame na sira. Tapos, makikita na yun ng landlord and then, magagawa niya na agad ng action. So, before pa magsira-sira lahat, nagawa niya na ng action yung kanyang yung kanyang apartment. And then dito, ito yung move-in tsaka utilities. Lately ko lang na-add to kasi ito yung yung nag-gutter ako ng ng mga landlord. So sabi nila maganda na merong proof of payment din yung utilities na nagbayad sila kasi karamihan yung mga utilities nila yung mga tenant nila tinatakbuhan sila. Hindi nila alam kung nakabayad na ba ngayong buwan. Yung mga ganon. Kaya, ayan, meron tayong utilities. Kaka-add ko lang nitong last weekend lang. Tapos yung checklist para dun sa tenant and landlord. Kasi minsan daw sa apartment or sa unit, nagpapahiram sila mga 5 table, isang chair, isang mga aircon. So, dun tinitignan kung good condition pa ba, missing. So, more on recording siya, Boss Rod. Yung UpaMate. And then lastly, yung pinaka feature is hanap upa. So yung ginagawa nito kasi sa Facebook, doon sila nagpo-post so pag nakita nyo guys sa Facebook kunwari sa mga group ng mga apartment, yung mga student naghahanap sila ng mga apartment na mga pwedeng paglipatan, and then yung mga landlord sa Facebook din nagpo-post na meron silang available apartment, yung mga ganon. So, dito sa Hanap Upa, i-display na namin yung mga property nung landlord na magsasubscribe sa amin para yung mga manonood sa UpaMate na interested na mag-rent. Yun. So, pwede na silang pumunta dito sa sa Hanap Upa, which is direct nilang makakausap yung landlord. Kasi minsan yung iba, nagnanakaw lang sa Facebook ng yung tawag dito. Kunwari ikaw, may property ka, in-upload mo. Tas ako, kinopya ko yon, sinave ko lahat-lahat. Tapos, pinost ko din para mang-scam ng tao. So, dito, direct sa landlord or dun sa makakausap mo mismo. So, ganun yung buong Boss Rod, yung buong ikot ng UpaMate. So, ayun, hingi lang ako sa'yo ng impression. Ano yung naging impression mo nung nalaman mo yung features niya and everything? Ayun, Boss Rod. Yeah, maganda siya. I mean, I think it's going to be very, very useful, especially for the landlords. Kasi, syempre, that's your property na kailangan mong malaman, yung transparency, yung payments, yung bills, yung maintenance, and so on. That's very nice. My question lang dito is, how do you maintain yung KYC? Know your client. Know your customer. So, direct contact to Boss Rod yung sa So, parang B2B, parang ganun. Ganun. Okay. Okay. I mean, kasi yun lang yung nakikita ko na you need to build the foundation and the credential ng mga tao na kukunin nyo as the landlord. Kasi mamaya, papasok na kayo kung sino man. Or, yun. Not sure kung ano yung magiging plan nyo, pero the idea is really good. And the problem and the solution na you give for the UpaMate is also really good. I mean, malaking potential niya na Thank you.
Grabe, kinilig ako dun. From Boss Rod, kinilig ako dun. So, ayun, Boss Rod, thank you so much sa feedback mo. Tapos, ayun, tawag dito. Ano yung ano, kung ikaw yung tatanungin, may isang features ka pa ba na naiisip na pwedeng idagdag or recommendation para sa amin sa UpaMate? Kung sakali. Kami, may mga paupahan din kami. I think that's good enough na. Here's the thing. Here's what I like about, here's what I want when I'm using an application. Simple. Yes. Wala masyadong klaseng, you Totoo. don't need to add more features. Oo, hindi. What you Oo. need to do, you need to add more solutions, not features. Yes. You should always focus on the problem. Yes. Pagka, for example, nakita mo, ano ba yung problem ng iba? For example, sa Upskwela, ano ba yung problem ng iba? Paano nila ma-turn yung skills nila? So, since hindi sila marunong mag-build ng course, hindi sila marunong mag-build ng workshop, hindi sila marunong mag-build ng membership, hindi sila marunong mag-build ng resources and so on. Ano pa yung other way para isolve yung problem nila? Which is, for example, itong ginagawa ko ngayon, yung coaching. Kasi people are creating programs na, okay, 3 weeks, magiging ganito ka na. So, yun yung program niya for coaching. So it's more on finding what is the problem and then add it to your application or solution. But just make sure na merong actual na taong may problem nun. Hindi yung naisip nila. Baka pwede to. Yung ganon. Yung ganon. Make sure na you have someone na problem niya talaga yun, and then you should add it to your Yes. Actually yung yung layout nung UpaMate, lang siya, parang input output. Kunwari, pindutin niya yung payment, lalabas agad yung output na So, dun lang naglalaro. So, marami ring nagsabi na very accessible, user-friendly, and whatsoever. So, ayun. Thank you so much. So, ayun, sa closing remarks natin, ano yung saan kanila pwedeng i-follow, i-message kung sakaling may mga ask sila, yung mga ganon, Boss Rod. Ayan. You can follow me sa Code with Boss Rod sa Facebook, Boss Rod TV sa YouTube, Boss Rod TV sa TikTok, and Instagram. And for Upskwela naman, meron din kaming upskwela.com and Upskwela din na Facebook page. So you can just message me there if meron kayong mga questions. Ayun. So, napakalupit. And, ayun guys. Thank you so much sa panonood. Muli, ako si Daniel San Baltasar, isang PWD na web developer. So, thank you so much, Boss Rod. Sounds good. Thank you so much.